Sa loob ng 50 oras mabubuhay lang ako gamit ang mahuhuli ko sa ilan sa pinakamalupit na lugar sa mundo. Magsisimula na ngayon ang matinding pakikipagsapalaran. Grabe mga tol. Huminto ako dito kasi gagawin natin ang isa sa pinakawalang kwentang hamon sa susunod na 50 oras mga tol. Tayong dalawa lang ngayon sa liblib na baybayin. At ang gagawin natin ay kakailang tayo ng mahuhuli natin. Kung wala tayong mahuli, magugutom talaga tayo. Dapat siguro kumain muna ako bago magsimula sa hamon kasi ngayon gutom na ako. Ang ganda dito, may makakapal at mabatong bangin. Ayos mga tol, nasa akin na ang ating spear gun, nasa akin na ang ating fins, nasa akin na ang ating mask. Nagsisimula na ngayon ang 50 oras. Woohoo! Sobrang excited ako. Kailangan na nating bumaba sa mga batong to. Grabe, yan na yata ang pinakamalaking pufferfish na nakita ko pare. Sobrang dilaw niya. Ay, ang ganda niya talaga. Grabe mga tol, nakuha natin ang dambuhalang pusit. Kita nyo, may lumalabas pang tinta. Tignan nyo. Talagang kakaiba pa rin ang hayop na to. Isa siya sa pinakanatatangi sa kaharian ng mga hayop mga tol. Pinakamalaki talaga ang mata nito sa lahat ng hayop kung ikukumpara sa laki ng katawan. Sobra laki. Kailangan kong hugasan mukha ko mga tol kasi may tinta pa ako sa mukha. Baka meron pa rin na yon. Alam nyo, matagal-tagal na rin tayong hindi nakakakain ng pusit. Kaya ito, siguradong espesyal to. Pero gusto ko muna ipakita sa inyo ang isang bagay. Talagang tinintahan niya lahat ng tubig. Tignan nyo to. At patuloy pa rin itong naglalabas ng tinta kahit saan. Tignan nyo to pare. Magpapagawa tayo ng apoy dito sa liblib na baybayin at lunutuin na natin to. Grabe, ang wild ng hayop na yan. Pare, excited na ako. Maraming korales dito, gagamitin natin para gumawa ng fire pit. Sige, ako na dyan. Ako na dyan. Sige, ilang piraso na lang at mabubuo na natin ang ating fire pit. Kailangan ko lang hukayin ito ng kaunti. Gagawa lang ako ng maliit na hukay. May nakuha akong ilang sanga. Naghahanap ako ng mga tuyong bagay. Mangolekta ng marami. Parang pugad ng malaking ibon. Sakto lahat ito. Magkakaroon tayo ng kalamare sa unang araw at sobrang dami ng palaka ngayon pare. Ayos, niluluto na natin dito mga tol. Kita nyo, ang daming usok kasi sobrang basa lahat ng to. Umulan ng malakas kagabi. Sige, niluluto na natin siya ngayon. Pupunta tayo sa tabing dagat para linisin ang pusit. Pawis na pawis ang tropa, parang nagbabayad ng utang. Alam nyo na yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin ito babaklasin. Una sa lahat, kukunin ko lang ang ulo niya dito, iikot ko lang. Kita nyo, natanggal na agad ang ulo niya. Sunod, ang gagawin natin ay ipapasok ko ang daliri ko at idadaan ko ito sa gulugod dito. Kita nyo ang itaas na bahagi ng puset, hiilahin ko lang ito. At ang mangyayari dyan ay mahihila natin palabas ang gulugod niya dito. Parang plastic talaga siya, ang astig, di ba? Tingnan nyo.
Susunod, mapapansin nyo, may palikpik sila sa gilid. Idadaan ko lang ang daliri ko sa palikpik na yan. Parang mali pakinggan, AB. Ngayon, ang gagawin natin ay itong natirang katawan ng pusit, kukunin natin itong bahagi dito at pipindutin lang natin ito ng ganito. At ibig sabihin yan, matatanggal natin lahat ng mga hindi natin gustong bahagi. Ayon, ayos na. Iyan ang mga ayaw natin, ang matitira lang ay ang magandang katawan ng pusit. Iyan ang calamari natin, ayan ang tuka niya, ginagamit parang wiyain ang kanilang nahuhuling pagkain. Ang kakaiba talaga ng hayop na yan, pare. Kakainin din natin lahat ng antena. Tingnan nyo mga mata niya, ayaw natin yan. At natira sa atin ang dalawang magagandang hiwa na ito. Tingnan mo yan, pare. Ihahasa ko lang itong patpat dito. Nakikita mo ba kung anong gagawin natin? Kukunin natin ang ating pusit at ipapasok natin ito diretso. At syempre, ang mga galamay. Pare, ang astig niyan. Tingnan mo, literal na pusit sa patpat to. Ihagis natin sa apoy. Dito lang sa ibabaw ng apoy, balutan ng konti ang galamay. Ayaw nating ma-overcook ang pusit para hindi maging goma. Gusto lang natin ay magandang sear sa labas. Pa-comment please, nagluluto na tayo, mahal ko kayo. Baka nagtatanong kayo kung saan ako napunta at ano pinakakaabalahan ko. Mga tol, halos 3 buwan na ako nasa biyahe at di pa nakakauwi sa Australia para magpahinga at kunin ang gold plaque natin sa 1 million subscriber special. Pero uwi na ako next week. Mga tol, marami tayong bagong content na ipapakita ko sa inyo. Hindi na ako makapaghintay. Hindi ko pa pwedeng sabihin lahat na yon, pero sabihin na lang natin na ito na ang pinaka-wild na content na gagawin natin. At syempre, baka may ilang espesyal na bisita rin na makakasama. Kailangan nyo maghintay at abangan mga tol, pero sana suportahan ninyo kami. I-like at mag-subscribe kayo. Mag-like at subscribe na kung nag-e-enjoy kayo. Mahal ko kayo mga tol, hindi ito posible kung wala kayo. Natatakam na talaga ako, gutom na gutom na. Bukas kukuha tayo ng pagkain. Hindi ako pwedeng magutom, pero may kakaiba akong planong hindi na ako makapaghintay na ipakita sa inyo. Sobrang wild to. Alisin ang pusit sa lutuan mga tol. Humanap tayo ng magandang pwesto para kumain ng hapunan. Iwan mo lang dyan, pre. Manatili ka dyan. Grabe. Meron tayong lemon dito mga tol. Nakikita nyo ba to? Una, susubukan natin ang katawan, tapos punta sa galamay na wala tayo sa ritmo. Ayos lang kahit may buhangin. Tara, subukan natin. Nagawa natin yon pare. Bukod sa buhangin sa loob, ang galing nito. Kakainin ko na to mga tol. Magkita tayo bukas para sa ikalawang araw. Mas mahirap ito at may kakaibang plano kami. Kita-kits mga tol. Nahulog ko lang yung huling piraso ng pusit ko sa buhangin. Grabe, hindi ka panipaniwala yon. Magandang umaga mga tol. Ikalawang araw na ngayon at sinusubukan kong magbalanse sa bangka. May kasama tayong lokal na alamat ngayon at tutulungan tayo ni Jay. Napapaligiran tayo ng mga isla habang naghahanap ng isda tol. Kailangan nating makahuli. Ipapakita ko rin sa inyo ang sinasakyan natin. Sandali lang. So ito ang malakas na agos na nakikita nyo. Nandito lahat ng lock. Anong isda ang hinahanap natin tol? Gaya ng sweet lips, Si tapos jacketfish, snapper. dogtooth tuna, ang lamang. Dogtooth tuna? Sige, dogtooth, ang pinaka-premyadong isda dito pare, pero di ko sure kung makakahuli tayo. Hintayin na lang natin. Pare, tinan mo yung tubig. Sobrang electric blue. Ang lakas ng agos mga pare. Para hinahalo-halo kami dito na parang Caesar salad. 25 o 6 na oras na kami sa challenge na to. Kailangan ko talaga makakain, hindi ako papayak magutom ngayon. Kaya sa tingin ko, maghahanda na kami ng mga tropa. Ako at si J-Boy. Oo, at papasok na kami sa tubig. Tara na, tara na.
Malakas talaga ang agos sa ilalim. J-Boy, oy, nakuha mo yung unang isda para sa atin. Tingnan mo yan, ayun no? Yan ang tinatawag nating unicorn fish. Oo. Sisubukan pa natin makahuli ng mas maraming isda pero malakas ang agos ngayon mga tol. Hirap kaming manatili at parang matutumba na ang bangka. Kaya! Literal na nagsasandok lang kami ng tubig palabas. Literal na kulang kami sa gamit dito. Tingnan mo itong maliit na bangka na sinasakyan namin. Sige, mukhang nakarating na kami sa pangalawang lugar namin at tingnan mo ito ngayon. Parang electric blue ang tubig. Tingnan mo. Pare ngayon. Kunin mo ito. J-Boy. Yan ba ang gusto mo? Huwag mo siyang bibitawan. Oh, bro, ang dami nun. Isang buwan na tayong nandito, J-Boy. Wow, nagawa na natin. Malaking GT. Oo, nakita niyo na may malaking grupo na dumaan at tinitingnan ko lang siya at iniisip ko, sana wag mo akong dalhin sa bahura at baluktutin ang baras ng sibat ko at lahat ng ganon. Pero nakuha natin siya. Napakagandang GT niyan dito. Kita niyo naman. Higanteng Trevally. Ito mga pare ay mapupunta sa... Sigurado ako, hindi lang ako, si J-Boy na nasa likod ng camera, kakain din nito kasamang kanyang pamilya. Kaya ayan, napakagandang GT niyan. Woo! Dumudugo pa rin siya kahit saan. Sorry kapatid, nagkalat ako ng dugo sa bangka. Tingnan mo ang bangka na ito.
Grabe, puro dugo talaga pare. J-Jaguar! Ang mga lalaki. Mayroon tayong mga isda dito. Meron tayong magandang red eye snapper. Kita nyo. Meron din tayong malaking GT, yung Big Daddy. Ang gagawin natin ay pupunta tayo sa tabing dagat. Magpapagawa tayo ng apoy at magluluto tayo doon. Pare, sobrang excited na ako. Di na ako makapaghintay. Kaya akong kainin kahit ang puwet ng mababang lumilipad na pato. Ganun ako kagutom. Kaya. Sa tingin ko ito, nakakainin natin. Tingnan mo, laki ng pagkakaiba nito. Ayan si J-Boy na lumalangoy sa alon at yung bangka natin doon. Sige, hinihila ko na itong malaking isda, pababa sa atin, papunta sa apoy natin. Lulutuin na natin ito. May pagkain na tayo para bukas. Woo! Ayan siya. Sige J-Boy, lumalangoy siya papunta sa bangka natin. Isuksak mo. Handa na. Sige, nagpapaliyab na tayo ng apoy sa pagluluto ngayon mga pare. Tingnan nyo to. Niluluto na inay. Niluluto na talaga. Umakyat na si J-Boy sa damuhan at kumuha ng maraming kahoy. Panahon na para umupo at mag-relax at hayaang iba naman ang gumawa ng trabaho. Excited ako dito pare. Tingnan mo to. Isa itong napakalaking GT. Sabi niya sa lokal na paraan niya lulutuin ang isda. Siyempre, oh. Sige, ipakita mo sa amin kuya, lokal na estilong Indonesiano. Ihampas muna ang isda, tapos kaliskisan. Hinuhugot lang ng bata ang laman loob ng isda. Kita nyo, ginuguhitan lang natin ang isda ngayon. At punong-puno ng buhangin. Punong-puno ng buhangin, pare. Yan ang punto. Nasa offshore tower ka, tapos puro buhangin pa ang iyong... Nilagay lang namin sa apoy. Ang saya talaga. O ayan, kita nyo dyan. Nilinis na namin itong mga ito. Pwede na silang ilagay diretso sa apoy. Gumagawa lang kami ng fish wrap dito. Ilalagay na natin ang isda natin diretso sa... Ganun ba? Gutom na ang mga lalaki. Makikita nyo rito, may snapper at batang GT tayo. Nandyan ang malaking GT, pero ibibigay natin yon sa pamilya ni J-Boy. Nasa labas lang ang bangka. Pare, sana hindi umalis ang bangka natin. Siguraduhin mong maayos ang pag-angkla mo. Oo, ayos na yan. Tingnan mo kung gaano kaganda ang luto ng karne. Sige mga tol, isa to sa pinakamatinding araw natin. Salamat kay J-Boy, tunay na alamat. Ang galing ng araw na to, dumating na rin ang isda natin. So alin dito ang uunahin natin tol? Sa tingin ko, yung mas malaki muna. Sa tingin ko, ito. Sige, ito ba? Sige, susubukan muna natin ang pulang maya-maya mga pare bilang panimula. Sabi mo hindi mo pa ito natikman ha? Oo, hindi ko pa natitikman. Hindi pa niya natitikman ito. May nakita ako. Siguro kasi hindi niya talaga sila matamaan kuya. Tagay, alis na tayo. Hindi masama. Tagay tol, sabi ko na sa'yo, ang sarap ng mga to. Kita niyo yung laman sa loob, parang kumikislap. Grabe, ang sarap. Sige, anong score ang ibibigay mo dyan mula 1 hanggang 10? Malapit na matapos. Malapit nang matapos. Oo. Gabriel, tingnan mo ito, ipakita mo sa mga tao. Ito talaga ang itlog nito. Ito ang dulo. Subukan natin. Kulang pa sa apoy. Ganun ang paraan. Ay, sito. Nasa mapa. Oh. Medyo iba ito sa Gambia. At sa wakas, subukan natin ito kuya. Subukan natin yung malaki. Tingnan mo yung kain eh. Sa totoo lang, mukhang masarap talaga. Sige, tikman natin. Bakit ka dumadaan dito? Mas maganda to. Mas gusto mo ito? Sige, ayan na. Ang nanalo. Nanalo ang pulang snapper mga pare. Gusto ko magpasalamat sa inyo mga pare sa pagsama sa akin at kay Jay sa kakaibang adventure na to. Grabe, sobrang intense ng 50 oras na to at nagawa natin. Kita-kits tayo sa susunod na wild na adventure. Love sa inyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Woohoo!